Makakasama po natin si Kagawad Josie Ecol po. Good morning, Kagawad. Good morning, ma'am. Yes, good morning po. Yes, Madam, ano po bang mga preparasyon pinagagawa nyo kahapon para sa mission? Kasama po namin si Ma'am Jane. Kagabi po, pinrepare po namin yung mga table and chairs. Kinabit po namin yung mga balloons. At saka po yung mga tanod po namin. Kasama rin po namin na nag-arrange ng mga tent namin. Ang mga barangay opisyales at saka po ang aming kapitan po na si Jerome Geronimo. At nagpapasalamat din po kami kay Vice Egay Erice na nagpahiram po ng tent at sa mga kapitan po sa barangay 91 po kay Kapitan Banyes. Papasalamat din po kami sa Generation RX ma'am sa BCBO Production at kay Mr. Adrian Concepcion po. Sa Generation RX po, maraming salamat po sa pagkakandak po dito sa barangay namin. Nagpapasalamat po kami at ito pong barangay namin, ang barangay 88 Zone 8, District 2 na inyo po ang napili po. Caloocan is indeed a one-of-a-kind city in the Philippines. From humble beginnings had risen a city now in the face of relentless and continuing progress. The main landmark of Caloocan City is the Bonifacio Monument, located at the intersection of Rizal Avenue and the Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. The monument commemorates the most proletarian of all Filipino heroes, Andres Bonifacio. It likewise marks the first encounter between Andres Bonifacio and his revolutionary group called Katipunan with the Spanish soldiers on August 3, 1896. The monument was immortalized by the great Filipino nationalist Guillermo Tolentino. Ano po ba mga landmarks dito sa Caloocan na significant? Of course, alam mo, nung si Bonifacio ay nagdeklara ng gera laban sa mga Kastila, dito siya tumakbo sa Caloocan. Yung Caloocan is the first industrial area in Greater Manila. Dahil sa kalapitan nito sa Maynila, nandun sa Binondo, yung mga Chinese, dito naglalagay ng mga factories, ng mga foundries, at dito rin yung mga kauna-unahang mga furniture factories. At isa pang landmark na masasabi natin na talaga naman dapat din kilalanin, isa nga sa aking mga advocacy, alam mo yung leprosy, yan yung isang sakit na napagtagumpayan Diba? Ngayon, At ang kauna-unahang leprosarium dito sa Caloocan, yung Tala. Tala Leprosarium is one of the 8 sanitaria mandated to serve patients afflicted with Hansen's disease, popularly known as leprosy. It is now referred to as the Dr. Jose Rodriguez Memorial Medical Hospital and Sanitarium, after it opened to non-Hansenite patients in 1970. It maintains facilities for the ambulatory, disabled, and aged leprosy patients. There are many things that we can do and see in Caloocan City. Another popular landmark in Caloocan City is Gubat sa Ciudad Resort, which is an idyllic place ideal for retreats, campings, birthdays, and company outings. This unique resort boasts of 7 swimming pools of different heights and sizes, with matching water slides that would thrill even the most untamed water enthusiast. The first co-educational institution in Caloocan City is the Manila Central University. It was founded in 1904. It serves the dual purpose of a university and a hospital. Indeed, Caloocan is not your ordinary city. One of the treasured places in our country, not only the home of the heroes, but home of one-of-a-kind craftsmen. Pagkahilo, pagkalula, vertigo. A lot of people experience vertigo, including I myself. Nakakatakot ang nagbe-vertigo, para kang nalulunod na hindi mo ma-explain. But as you will find out in today's segment, marami ng paraan upang ma-address ang problemang ito. Pag sinabi mo kasing vertigo, ito yung feeling ng umiikot. It's either na yung tao ay pakiramdam niya siyang umiikot, so yun ang tinatawag natin subjective vertigo, o yung paligid na umiikot. Yun naman yung objective vertigo. Vertigo or dizziness is a symptom, not a disease. The term vertigo refers to the sensation of spinning or whirling that occurs as a result of a disturbance in balance.
Yung isa sa pinaka-common na cause niyan, technically, is yung tinatawag na benign positional vertigo. Ito yung mga types na pag sumakay ng sasakyan, masyadong magalaw, nalulula. Pag ito ay tumagal, kasi tumayo ka sa hamon, nagkaroon ng vertigo, nakakailang minuto ka na, 30 minutes ka na, or even more, hindi nawawala, baka naman iba na yung problema mo, kinakailangan mo na magpa-check up. Ang una-unang tinitingnan ng mga doktor, lalo na mga ENT, yung tenga. Merong iba, ginagamot lamang ang infeksyon sa tenga. Yung iba, binibigyan ng para hindi masyadong mamaga. Lagi akong nahihilo, mas masahol pa sa ikot ng Ferris wheel. Tapos nagbabamit ako. Dahil sa labis ng pagkahilo at pagkalula, kadalas ay hindi niya nakukumpleto ang mga gawain niya, gaya ng office work at household chores. Nung na-hospitalize ako, syempre, na-dextrose ako kasi na-dehydrate ako sa kakabamit. Then, ang binigay ng doktor sa akin, yung Circ. Marami ng mga gamot na sinubukan si Mrs. Noveno. Ngunit, pabalik-balik lamang ang kanyang vertigo. Ang naisana niya ay makahanap ng lunas dito. Nung sabihin ng doktor sa akin na nerve ang naging epekto nung sa vertigo ko, nagkaroon ng nerve clot sa ear ko. Sabi, napanood ko sa yung para sa nerve, yung Circulan. So doon ako nag-try mag-Circulan. Nagsimula siyang makaranas ng mga pagbabago sa kanyang pakiramdam nang subukan niya ang Circulan. Unti-unting nabawasan ang kanyang pagkahilo at talaga namang naging mas energetic siya. Circulan, nasa dugo lang yan.